Magandang araw mga kaibigan. Ito po, sad news. Ang mga kapulisan persahan nilusob ang Kingdom of Jesus Christ compound sa Davao City. Ito, pakinggan natin, ongoing ang live ng SMNI. Libre man silang makapunta sana doon anytime. Bakit nilusob pa? So, ito ang live ng SMNI. Pagkaso laban doon sa mga otoridad na nag-conduct ng raid. Tama. Oo. Correct. Tama ka. Ayan, at nakikita. Mukhang nagra-wrap up na lang itong hindi natin alam kung itong mga officers nagre-report siguro sa kanila kung sino man yung nakakataas. Pero kung ang pagbabasihan lang yung pinakita ng document, the reason why they are there is practically an implementation noong arrest warrant ng Pasig Regional Trial Court. Ang ang pangit lang dito, ang hindi lang kagandahan sa paningin ng taong bayan is yung dami ng magsiserve ng warrant at saka naka-full battle gear na hindi naman Abu Sayyaf yung inuhuli, hindi naman NPA, hindi naman anong tawag nito? Kaya nga, mga kalaban ng gobyerno. Alam mo, Sir Jay, dapat ganito yung ginagawa ng gobyerno laban sa CPP-NPA. Yung pag-grade doon sa mga sinasabing may connection dito sa CPP-NPA. Yun dapat. Ginaganito nila. Dahil yun ang gumagawa ng karahasan at kalaban mismo at nais pabagsakin ng gobyerno. Swerte nila kasi nagupo na yung NPA dahil sa campaign ni Pastor Kibuloy at saka ng National Task Force kasi kung hindi, wala ka makakita mga pulis dito kasi tandaan nyo, kayong mga hindi pa pinanganak noong 1981, ang Davao City, laboratorio ng NPA. Walang araw na walang pulis na binabaril yung mga NPA sa Davao City. Kaya ngayon, tahimik na tahimik, pwede ka mamasyal kahit madaling araw, sa tulong po yan ng mamamayan ng Davao kasi nga nag-alsamasa. Yun ang kinatatakutan ko Itong mga ganitong pang-aabuso, baka mamaya magalit na uli yung taong bayan, no? Especially the Bawenyos, no? Kaya yan ang tinitingnan natin, ano ang ramification itong ganitong pagdi-display ng karahasan at pandiligalig. Para lang sa kaalaman ng ating mga kababayan, Sir Jay, yung ginagawang raid ngayon ng mga otoridad dito sa KOJC compound, isa na yan, doon sa Prayer Mountain sa Tamayong, at meron ding Glory Mountain sa Tamayong din. Yung isinasagawa. At kanina nga ay may mga PNP choppers na paikot-ikot nga sa mga compound at dyan post mismo sa compound ng The Kingdom of Jesus Christ. At kung maalala din, Sir Jay, ma-share din natin, bago ginawa ang raid na ito, may mga drones na umikot-ikot na dyan sa compound. May pinag-aaralan na yata kung saan papasok, kung saan ba, ano bang plano nitong mga nais lusubin nga itong compound ng The Kingdom of Jesus Christ. Kaya ito na nga, nangyayari na. Pangit. Lalo na daan. Ewan ko yun nga sinasabi ko, nakakalimutan ng mga namumuno sa PNP na ano ba yung PNP Act? Philippine National Police Act, Civilian in Character, National in Scope. Pag sinabing civilian, you're supposed to be civil. Hindi yung pupunta ka sa isang eskwelahan, naka M14 ka, naka M16, naka M203, na dapat ginagamit lang. Ayan, nakikita natin yung sa yung dalawang helicopter na yes, upper right corner. Ating TV screen ngayon. Ang problema mas kaikot na dyan, daanan din ng mga aeroplano yan, baka magkapanggaan pa Baka apektado rin yung operasyon ng airport dahil sa ginagawa nilang operasyon. Kaya nga, maraming nabulabog dyan siya kasi kung operation yan, into lahat yung incoming at outgoing na aeroplano. Maraming na perwisyo yan. Ayan, Or it could be na yung dalawang helicopter yan ay mahalin doon sa Samal, no? I understand meron din kayong compound doon.
yung baptismal site namin, yung sa Samal. Oo. Oo, Oo. merong mga namomonitor silang umaligid-ligid din ng mga bangka ng mga otoridad na nakatutok doon. Pero yan nga, ay tuloy-tuloy yung Sobra itong display na ito eh. Isipin Oo nga. mo, magsaserve ka ng warrant tapos overkill. magdadala ka ng dalawang batalyon tapos may dalawang helicopter ka pa sa ibabaw, meron ka pang drone. Parang, anong tawag nito? Ba't di nyo gamitin yan doon sa pagkikibaka? Yun, Laban sa PIFF. yan dapat. Bangsamoro. Tsaka sa MILF. Doon tayo bibilib, Sir Jay. Kung gagamitin Hindi na lahat ginagawa ng mga itong lahat ng facilities natin, lahat ng mga kagamitan natin para doon labanan itong mga may masasamang loob. Alam mo, papalakpakan ko sila pag yan, ganyan ang ginawa nila. Kunyari, pupunta sila sa, anong tawag nito, sa isang bukid. Ang problema, hindi na rin justify. Unang-una, pagdating ng 2 batalyon na yan, walang justification. Kasi, rebel free na ang NPA free na ang Davao City, Davao Region. So, para kay? Wala eh. O kahit pala yung Sakitbog na banda sa Sarangani ay nagkaroon na rin doon ng pag-raid yung mga otoridad. So talagang lahat ng mga areas, yung mga compound ng the Kingdom of Jesus Christ dyan sa Davao City ay nilusob nitong mga otoridad. Kung mamarapatin mo, Jade at saka MJ, gusto kong basahin ang ilan sa mahigit 778 na feedback, no? Oo. Mula sa ating mga kababayan. Go ahead, sir. Galing kay Ninya Atienza. Ano ito? Nandiyan ba sila to loot? Ibig sabihin magnakaw? Martial law na ba sa Pilipinas? Sabi ni Ninya. Si Armando Tay naman, sabi niya, simple question, does a school have anything to do with something? Sabi naman ni Nenita Tapia ng Batangas, save your city, this is too much. Sabi ni Aling Nenita, no? Retired school, teacher. Sabi ni Hilda Ibarra, mga animal ang nasa gobyerno. Sabi ni Janet, ay na, Diyos na mahabagin, huwag niyo pong hayaang manaig ang kasamaan ni Bongbong. Marcos, ligtas mo ang aming bansa sa mga sakim na namumuno ngayon. Sa ngalan ni Jesucristo, Amen. Ayan. Si Erlinda Pinalio, may hangganan din ang lahat, di natutulog ang Diyos. Ito naman kay Norbert Tulabing, AFP, PNP, protect ang interest ng mga Pilipino, hindi ang mga politiko. Huwag kayong paggamit, sabi niya. Si Taweng Rivero Lynch, gasamok-samok na jud sila sa Davao. Kanais na baunta sa among syudad. Totoo yan, kasi nabubabog eh. Maria Espina Salce. So, yan po. Nabulabog ang Davao City. Grabe, overkill. Alam mo kasi, naprapraning na itong administrasyong ito. Napapahiya sila. Dahil up to now, hindi pa naaresto si Pastor Apollo Kibuloy. So, malaki yung pressure sa kanila na arestuhin at all cost. Kaya, ulitin ko, dati-dati, pumapasok naman sila dyan at wini-welcome ng mga taga-Kingdom of Jesus Christ. Wala namang nangyayaring kaguluhan. Ito, overkill. 2 batalyon ng police with helicopters, with drones. Talagang, mabubulabog ka talaga. At anyway, ito na. These are signs of martial law. So, ang Davao na napaka-peaceful, ginagawa nilang magulo. To me, yung 2 batalyon na SAF, wala namang wala namang threat sa Davao na terorismo, ng komunismo, wala na. Napaka-tahimik ang Davao. Kaya yung 2 batalyon na yan is para sa para kay Pastor Apollo Kibuloy. Then later on, kung may ICC na, yun na yung pinaghihinalaan na yan ang huhuli kay PRRD. So, grabe. So, mga kababayan sa Davao,
Ingat kayo dyan. We'll pray na sana hindi mauwi ito sa karahasan. Kasi ito, yung ginagawang ito, baka mapipilitan ng mga tao na makaisip ng hindi masama. So, good luck sa mga kababayan namin dyan sa Davao at mga members ng Kingdom of Jesus Christ.